Lucas POV. Nagising akong yakap pa rin sa Alondra. Sa tanang buhay ko, ay masasabi ko na itong pinakamagandang umaga na nagising ako. Ang sarap palang magising na gaya nito, habang pinagmamasdan ko ang mukha na mahimbing na natutulog na babaeng yakap ko. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na mangyari to. Para bang isa itong napakagandang panaginip na ngayon ay bahagi ng buhay ko. Masyado malungkot ang buhay ko sa kalsada, pero malaki ang naging pagbabago simula nung makilala ko sa Alondra. Bigla ay nagkaroon ako ng pag-asa na ayusin ang takbo ng buhay ko. Dahil sa mga oras na to, ay alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang basta na lang pakawalan ni Alondra. Tama nga sila, nagaan naman kalupit ang nararanasan natin sa mundo, ay darating ang panahon na may isang tao na siyang para sa atin at magpaparamdam ng kahalagahan ko sa mundo. Kakaiba sa Alondra sa lahat ng taong nakilala ko. Lalo na, at hindi niya ako itinuturing na iba, kahit pa hindi niya ako lubos na kilala. Napabalik ko ang bangon sa Alondra nang may malakas na tunog mula sa kung saan. Agad na bumangon to at lumabas ng pintuan, matapos mabilis sa damputin ng damit pantulog na nasa paanan ng kama. Mabilis ang naging kilos ko at isinuot ang boxer na hinubad ni Alondra sa akin at agad na sumunod dito. Naabutan ko sa Alondra sa kabilang silid kung saan nakabukas ang pintuan at bumungad sa akin ang maraming monitor at iba't ibang screen na may CCTV footage. Ano nangyayari? Agad na tanong ko mula sa likuran ng seryosong sa Alondra na abala sa pagpindot na kung ano-ano sa keyboard sa harap. May bisita tayo, sabi nito. Kita kong ilang sasakyan na nasa labas ng gate kung saan kami pumasok kagabi. Armado ang mga lalaki nasa labas ng bakod nang iba'y umakyat saka mabilis na pinasok ang lugar. Pero kalmado lang na pinanood ito ni Alondra. 3, 2, and 1. Hindi ko na pinagtuunan ng pansin kung para saan ang bilang na yon. Dahil sunod-sunod na pagsabog ang sumunod na nakita ko bago umabot sa maliit na bahay kubo na nakatayo sa gitna ng lugar, kung saan ipinaka-gateway ng entry sa bahay ni Alondra dito sa underground. Don't worry, walang nakakaalam ng tungkol sa lugar na to. Mabuti na lang at hindi ko nadala dito si Rafa, kaya wala siyang idea sa lugar na to. Paliwanag ni Alondra, habang mabilis na nagtipanan sa tingin ko ay konektado to sa satellite dahil mga mapa sa lugar na nakikita ko. What is happening to you, Alondra? Matigas na tanong na kung sino mula sa speaker ng isa sa mga monitor. Hey Aldrich, magpadala ka na malilinis sa labas ng bakuran ko. Nagkalat ang mga tauhan ni Rafa dito. May pinag-uusapan pa sila, pero wala doon ang atensyon ko. Dahil nakatutok ang mga mata ko sa kalalakihan na may hawak na mahaba at mataas sa kalibre ng baril sa harap ng gate dito sa entry ng bahay ni Alondra. Isang eksena ang muli ay tila nag-flashback sa memorya ko. Nasa gitna kami ng kalsada, nakatayo ako sa labas ng magarang sasakyan habang nakatutok sa akin ng mga baril na hawak ng mga lalaki nasa paligid ko. Napalingon ako at mga itim na sasakyan ang nakapaligid sa akin. Alam ko na dala to ng mga lalaking humarang sa akin. Lucas, get ready. Paparating ang daddy ko. Bigla ay baling ni Alondra sa akin. Tinampal ni Alondra ang braso ko, kaya natauhan ako. Nawala ang kakarampot na alaala sa isip ko dahil sa ginawa nito. Sinubukan ko na alalahanin agad. Gusto kong malaman kung ano pa ang mangyayari, pero nawala na ang lahat. May nakita na naman ako. Wala sa sarili na sabi ko. Anong nakita mo? Tanong ni Alondra. Kapareho ng mga yan. Turo ko sa mga kalalakihan na nasa labas ng gate na nag-uusap at may hawak na mga baril. Sumeryoso si Alondra, saka natapos marinig ang sinabi ko. I guess, may kaugnayan sa mga baril ang insidente sa buhay mo. Hindi ko pa masasabi ngayon yan, pero yan ang nakikita ko. Na-trigger ang bawat memorya na bumabalik sa'yo sa tuwing may nakikita kang karahasan at mga armadong kalalakihan. Sang-ayon ako sa sinabi ni Alondra. Tama siya. Dahil base sa mga nakikita ko, ay totoo ang sinabi niya. Malakas na napamura to
na makita mula sa isang monitor ang pagpasok sa magagandang sasakyan sa isang kalsada at namangha ako nang muli sa kinatatayuan ko ay para ko nanood ng high quality na palabas nang mahawing isang pader na bakal at pumasok ang sasakyan sa isang tunnel. Hindi to ang daan na binagtas namin ni Alondra dahil base sa nakikita ko ay ibang lugar to at hindi sa daan ko saan kami pumasok. That's my dad. Magbihis ka na, dali. Tulak nito sa akin na ikinamaan ko. Meaning, hindi lamang pala kasi ang daan o entry na pinasukan namin ng exit at entry point palabas dito, base na rin sa daang tinatahak ng ama ni Alondra. Agad na pumasok ako sa silid na gamit namin ni Alondra, magdamag, at mabilis na naglinis ng mukha. Pandalas din ako nagbihis hanggang sa natapos na ako na may malakas na kabog sa dibdib ko. Heto na, at maghaharap na kami ng ama ni Alondra. Sa totoo lang, ay hindi pa ako handa na makaharap siya. Pakiramdam ko ay wala pa akong lakas ng loob para harapin siya sa ngayon dahil sa estado ko sa buhay. Pero mukhang hindi ako malakas kay Papa God dahil heto, malapit ko na makaharap ang lalaking laman lagi ng isipan ko nito mga nakaraang araw. Hinanap ko sa Alondra sa silid kung saan ko siya iniwan. Pero wala siya doon, kaya nagpa siya akong bumaba. Iniwasan ko na lang na tingnan ang portrait ng pamilya nila at diretso ang lakad din nagtungo sa sala. Naabutan ko sa Alondra na nakasimangot at nakahalukip-kip sa dulo ng sofa, habang ama naman ay nakatayo at naglalakad sa harap nito na halatang problemado sa anak na pasaway. "Oh, he's here!" Malakas na sabi ni Alondra na makita ako. Nabaling sa akin ang madilim at lukot na mukha ng ama ni Alondra. Ramdam kong apoy sa mga mata nito, sa paraan kung paano niya ako titigan. Ewan ko, pero hindi magandang pakiramdam ko sa kanya at presensya niya. Lalo na mabilis na naglakad to at bigla na lang niya akong kinawelyuhan. "Dad!" Malakas sa saway dito ni Alondra na makalapit to. "What did you do to my daughter, bastard?" Napatingin ako kay Alondra na naglumikot ang mga mata. Mukhang may sinabi to na hindi nagustuhan ng ama, kaya ganito na lang ang reaksyon nito. "Stop it, Dad! Tatawagan ko si Mommy at sasabihin ko na nakit ka ng inosente." Sabi ng nakasimangot na si Alondra. Saglit pa ay lumuwag ang pagkakahawak nito sa akin at binitawan ako ng tuluyan. "Hey Han, let's sit." May kung ano sa mukha at mga mata ni Alondra ang nakikita ko, pero hindi ko matukoy kung ano. Nakafocus kasi ang atensyon ko sa tatay nito, kaya hindi ko masyadong napansin ang pilya sa mga ngiti nito. "So what's your plan, Alondra?" Matigas sa tanong ng ama, pero ang babaeng katabi ko ay nagkibit balikat lang. "You," turo sa akin ng daddy nito. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Tanong ulit nito sa akin. "Sinabi ko na naman kanina pa, Dad. Hindi na ako virgin eh." Nabilaukan ako ng sariling laway at nagtatanong ang mga mata na nabaling ang paningin ko sa nakasimangot na sa Alondra. "You brat, manahimik ka." Bulyaw dito ng ama. "Pagkatapos ng gulo na iniwan mo, ito na naman? Kung di ko pa inayos sa problema mo sa triad ni Hidalgo, sa tingin mo, mananatili ka malaya dito?" Sermon ng ama. "That's not my fault. Hindi ako nagpalabas ng transaksyon at ginamit lang ako ni Rafa. You should know by now na hindi ako gagawa ng ganyang drastic na desisyon na maglalagay sa atin at sa organisasyon sa gulo." Nakikinig lang ako sa usapan ng mag-ama dahil hindi ko naman alam kung ano pinag-uusapan nila. Malinaw na narinig ko kung paano sumagot sa Alondra na puno ng otoridad at kumpiyansa sa ama. Larawan siya ng isang matatag at determinado na babae. Kandahaba ang nguso nito at walang magawa ang ama. Sa nakikita ko, ay talagang spoiled to, pero naroon ng paggalang bagay na hinahangaan ko. "Nasaan ang pamilya mo?" Bigla ay baling ng ama ni Alondra sa akin. Ulila na po ako." Magalang na sagot ko. "So, wala kang pamilya?" "Yes, sir." Sagot ko. "Dad, wag mo siyang sindakin. Ayaw mo ba magkaroon na ng apo?"
Sabat ni Alondra na nakangisi sa tabi ko. Ang pilya talaga nito. Hindi ko alam kung ano pinagsasabi niya, kaya ganito na lang ang galit ng ama. Paiimbestigahan kita, at pag nalaman ko na pakawala at tanim ka ng mga kaibigan namin, ako mismong puputol sa hininga mo. Matalim ang mga mata na sabi nito. Make sure na hindi mo lolokohin at papaiyakin sa Alondra. Kapag nangyari yon, magtago ka na, dahil ako mismo maglilibing sa'yo ng buhay. Natigilan ako sa sinabi nito. Pero wala nang awkward na atmosphere ng sambat na Alondra. Meaning okay na? Ayos na tayo ha, Dad? Wala nang bawian. Makulit na tanong ni Alondra sa ama. Hindi kita kayang tanggihan. Kung masaya ka sa kanya gaya ng sabi mo, then go for it. Matanda ka na at alam mo na kung anong tama at mali. Yes, Dad. I love you po. Sabi ni Alondra na mabilis na tumayo at niyakap ang ama. Napatitig tuloy ako sa magandang hugis sa mga binti nito nung umangat ang roba na suot dahil sa ginawa niyang pagyakap at paglambitin na parang bata sa ama. Napalunok ako, sabay upo ng tuwid na nakasalubong ang mga mata namin ng ama ni Alondra. Kita ko kung paano nanliit yon matapos makita at mahuli ko saan nakatutok ang mga mata ko. Kaya pa simple na umiwas ako. Kung bakit ba kasi? Ganito ka-sexy ang suot ni Alondra sa harap ko. Pinagbihis niya nga ako, pero siya, hinatak lang ang roba at alam ko na sa ilalim nun ay wala siyang ibang suot maliban sa manipis na pantulog na hinubad ko kagabi sa katawan niya. I'm leaving. Sa Aldrich nang bahala kay Rafa. Don't worry about him. Dahil simula ng kinantikan niya, ay hinamon na niya ang buong organisasyon ko. Kaya dapat una pa lang, nagdasal na siya na wag kang mahuli. Napalunok ako sa salitang binitawan nito. Alam ko na hindi siya basta-basta lang at maging ang pamilya na meron siya sa paraan kung paano siya magsalita. Hindi na ako magtataka kung bakit ganito ang ugali na Alondra dahil sigurado na ako na namana niya to sa ama. Sweetie, pwede mo ba akong ikuha ng tubig saglit? Tanong nito sa anak na nagmamasid sa sulok. Yes, Dad. Agad na tumayo ito at tinungo ang kusina. Mabilis na lumapit sa akin ang ama nito nang mawala sa paningin namin sa Alondra. Pero hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin nito. Isang malakas na suntok sa sikmura ang natanggap ko mula dito na nasundan pa ng isa. Isa, para sa pakikialam mo sa anak ko nang wala akong permiso. At ito, advance to, para in case na umiyak sa Alondra ng dahil sa'yo. Alam mo na mangyayari sa'yo, bata. Napaubo na lang ako at hindi nakasagot, kaya tanging-tango lamang ang ginawa ko. Remember, prinsesa sa bahay ko at sa pamilya namin ng anak ko. Kaya oras na may makita kong kahit isang patak ng luha sa mga mata ni Alondra, pagsisisihan mo, ni inilabas ka pa ng nanay mo sa mundo. Puno ng pagbabanta na sabi nito. Matapos sabihin yon, ay agad na lumayuto at iniwan ako na mamilipit sa sakit sa kinauupuan ko hanggang sa dumating sa Alondra, dala ang tubig na hinihingi ng ama. Nang makaalis ang tatay ni Alondra, matapos ang pasimple na sinuntok ako at umalis na parang walang nangyari, ay masayang lumapit sa akin to. Ang bait talaga ng daddy ko. Masaya at proud na sabi ni Alondra. Tumango na lang ako dahil ayoko nang ipaalam pa dito ang ginawa ng ama. Naiintindihan ko naman ang nangyari dahil sa mga pinagsasabi ni Alondra kanina ay hindi nagustuhan nito. Mabuti nga at yun ang inabot ko at hindi nabasag ang mukha ko. Sabi sa'yo, hindi ka tatanggihan ni Daddy kapag sinabi natin na magkakaapo na siya. Napailing na lang ako dahil puro siya kalokohan. Hindi man lang niya ba naisip ang sinabi sa ama? Buti na lang at tinanggap ako kahit nakatanggap ako ng suntok sa sikmura. Dahil kung nagkataon na iba, baka nga sa mga oras na to ay tinapon ang katawan ko sa kung saan o baka nga pinaglalamayan na. Lucas! Paulit-ulit na narinig ko mula kay Alondra na lumapit sa akin. Nablangko kasi yung utak ko dahil may isang alaala na kung saan ay malinaw na nakita ko ang mukha ng ama ni Alondra. Kaharap ko sa isang magarang silid pero mas bata ang version ng mukha nito. Nagtataka ako.
Kung sa nakikita ko na ito ay naroon ng ama ni Alondra, bakit wala akong nakitang rekognasyon na nakita kanina nang kaharap ko siya? Pilit na inaalala ko kung nagkita na nga ba kami, pero wala akong makapa sa memorya ko. Alondra, sa tingin ko nagkita na kami ng daddy mo. Maang na napatingin to sa akin habang nakakunot noo. How? I mean, what do you mean na nagkita na kayo? Nasa mga mata nito ang pagtatanong, pero maging ako ay naguguluhan. Kaya sinabi ko dito ang bagay na biglang sumagi sa isipan ko. Luke, hindi kaya may ibang nangyari sa'yo? Kaya napapagdugtong-dugtong mo reality at ang imahinasyon? Napatingin ako dito. Iniisip pa niya na baliw? Sa palagay mo ba, may sakit ako sa utak, Alondra? Diretso na tanong ko. No, pero sa tingin ko, ay nervous breakdown ka at nagkaroon ng mga trauma sa bagay-bagay na nangyari before at na-trigger to sa mga bagong karanasan mo ngayon. Nanahimik ako. Hindi ko na alam kung ano pang iisipin ko dahil maging ako ay naguguluhan at hindi na sigurado kung tama pa ba mga nangyayari sa akin ngayon. Naguguluhan ako, Alondra. Tanging nasabi ko, lumapit sa Alondra sa akin at niyakap ako na mahigpit. Yakap na naging dahilan para kumalma ako saglit. You have me, Lucas, from now on. Kasama mo na akong haharap sa problema mo, maging sa mga bagay na hindi ka sigurado. Bulong na Alondra habang yakap ako na mahigpit. Napapikit na lang ako sa comfort na nararamdaman ko mula kay Alondra. Siya lang sapat na para masabi ko na sa ngayon ay kailangan ko maging matatag na humarap sa hamon ng buhay. Kung siya nga, hindi na dalawang isip na sabihin sa akin ng assurance na hindi ko naranasan mula sa mga taong nakasalumuha ko, ay hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na gaya nito, na may isang Alondra na bukas palad na tinanggap ako. Mag-iimbestiga tayo, okay? Sabi pa nito nung kumawala sa akin. Salamat, Alondra. Tanging nasabi ko dahil sobrang na-appreciate ko ang moral support na natanggap ko mula sa babaeng hindi ko inaasahan na magiging bahagi ng buhay ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.